Ayan. Have a blessed divine hope again and again and again and again. Ngayon ay August 27, 2025. No? August 27, 2025. At ang oras ay 12:58 p.m. This is my second time vlog this day. Okay? Una, tigit sa lahat ay wala kong sawang aking tinataas, pinupuri, dinadakila, nilululhati, pinasasalamatan. Sinasamba ang pinaka-Diyos ng kaliwanagan, ang banal na Espiritu at ang inang lupa. Maraming salamat sa apat elemento ng daigdig, ang elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa, at sa apat na direksyon nito from the north, east, west, south. Mabuhay, Bahalika Kingdom of God, the Lufa Sugsulu Empire, Darul Islam, the 11 countries, 1C. Mabuhay ang nagmumula sa perlas ng silanganan, ang sikatan ng araw. Mabuhay ang nagmumula sa 12 tribes. Nawa ang espiritu ng katotohanan, kaliwanagan, kaunawaan, kapayapaan, katarungan, kapatawaran, pag-ibig ay sumasa atin lahat. Okay? Hindi ko na ito patatagalin pa. Okay. Para kay kapatid na Jennifer Kadungog. Okay, this is for you, this vlog, no? Kasi nakakapagod yung magsige lang taog ka na ganing sige, ganyan, no? Mahirap yung ganyan at para sa kaliwanagan ng lahat. This is his question. Okay, just wait for a while. Okay. Doon sa comment kasi, ito yon ang sabi niya, Lidimin, no? Si Gosi yata na binanggit ninyo, yung nabanggit ko before. No, okay, listen ha. Paging kay Kuya Rolando Gose. Okay, nasa US siya ngayon. Wala nang paligoy-ligoy. Siya yung sinasabi ko na nagpakilalang he is the Jesus Christ just because of the number 77. I just want to clarify, wala akong galit kay Kuya Rolando Gose. Actually, naging mabait naman si Kuya sa akin. Kuya Rolando Gose is, let me say, he has the real blood, or he has a blood of our Ferdinand Idralin Marcos Sr. Okay? This is it. Okay. Ganito kasi yon, kapatid na Jennifer Kadungog. Please kindly share this one. And hoping kapatid na Jennifer Kadungog, no? Kasi mayroon tayong liliwanagin. Ganito kasi yan. Noong si Donald Trump ay tumakbo bilang presidente na ang naging katunggali niya ay si President Biden, naglabas siya ng statement, no, na maipanalo niya si Donald Trump. Pero ito ay nabigo siya nung time na yon at nadaya si Donald Trump. No? Nanalo si Biden noon. Nanalo si President Biden. Okay? For the second time around, i-shortcut ko. No? Naghayag na naman siya na mananalo si Donald Trump. Ang sabi ko kay Kuya, dahil sila ang nag-connect sa akin, and I have a video. Okay? Makinig kayong maigi. Dahil itong lahat na nangyayari ngayon, may kinalaman sa US. Okay? Makinig kayo. Pakinggan ninyo. Isa sa mga dahilan kung bakit hindi ma-implement ang tunay na programa. And I know that even our President PBBM, makinig lang kayo, mag-share kayo kasi medyo masilan ito. Jennifer Nakadungog, ganito yon. Ang sabi ko kay Kuya, kasi silang nag-connect sa akin, Kuya, no? Personally, I have a purpose, no? I know what is the truth, pero nakipag-ugnayan ako sa kanila. First, meron tayong mga bagay na kailangan natin patunayan. Kasi pag hindi mo ginawa ang isang bagay, paano mo mapatunayan at malalaman kung ano ang mali at anong tama, or ano kung may pagkukulang ba? Yung mga tipong ganon. To make the story short, in fairness naman kay Kuya Rolando Gose, no? Nagpapadala siya ng mga, yung mga bagay-bagay. Oo lang ako ng oo. Pero, ngunit, subalit, datapwat.
the day before or 1 week before ang eleksyon sa US, ito lang yung pagkapanalo ni Donald Trump. Nag-usap kami ni Kuya Rolando Gosse. Mabulaanan ka kapag maulit na matalo ito si Donald Trump. Ang deal ko lang kay Kuya, tutulungan ka namin Kuya. Actually, ang kausap ko dito si Rolando Gosse, not Donald Trump. Okay, wala man ako sa US, no? Tutulungan ka namin sa pamamagitan ng system, no? At sa pamamagitan ng isang pambihirang ipinagkaloob na karunungan ng kataas-taasan. Okay? Na maipanalo natin si Donald Trump sa isang kondisyon, and listen sa lahat ng mga nagko-commodities at lahat ng may hawak ng gold bullion certificate. Ikaw ang manasa US because sinabi ko naman sa inyo kung tutuusin ang Amerika, hindi rin talaga kaaway yan. The US, especially the United States of Treasury, the US Treasury, they are the part of the program. Yan ho, talagang totoo. Kaya itong si Lolo, gulo-gulo rin ito ni Lolo, but I understand. Kasi yung mga bagay na ipinagkatiwala sa inyo, ay yan din po ang magiging pain ninyo kung kayo ba ay masasabing mga mapagkatiwalaan. Isu-shortcut ko. Ito si Kuya Rolando Gosse, recorded po yan sa pamamagitan po ng system na protektahan ang presidential election ni Donald Trump. Kapalit sana, Kuya Rolando Gosse, sinabi ko na sa inyo, wala akong ibang hiling kundi bigyan, i-acknowledge, legally, i-acknowledge, kilalanin ang ating mga kapatid. No, because I know, lahat na ng negosyo dito sa atin is under dyan sa federal. Baka hindi nyo alam. Ito na ngayon. Sana maunawaan niyo ito. Malalim-lalim to. To make the story short, napatunayan natin kay Kuya Rolando Gosse. In fact, di ba dapat madaya nga si Donald Trump sa Philadelphia? Pero, no? Gumawa pala ng plano ang kalaban. Ginawa na ito ng black system by system. The AI and the RI, yan ang laban. To make the story short, na ipanalo si Donald Trump. Pero anak ng tinapa, nalasing si Kuya Rolando Gosse. Sa halip na iangat ang ating bayan, wala siya ibang ginawa kundi magpakilala siya sa Jesus Christ. And did you remember, dahil sa galit ko, na hindi siya tumupad sa usapan, anong sinabi ko? Or just siguro nagkataon lang din dahil sa ginawa mo, tingnan ko lang kung ano ang mangyari sa Amerika. Kaya mong sanggain. Unang nangyari sa Amerika, pagkasunog ng California. Naralan nyo? Sa lahat ng mga followers ko, i-review nyo yan. Dahil si Lidimin, bago mangyari ang mga bagay-bagay, nauna na ang pagpapaalala ko. Yan ang tunay. He is declaring himself that he is the spiritual wonder boy. No. I, Lidimin Canoto, declared, ang tunay na spiritual wonder boy ay ang lolo ko. Naghahanap kayo ng spiritual wonder boy? I, Lidimin Canoto, declared, ang tunay na spiritual wonder boy, siya ang tunay na 666. Siya ang tunay na antichrist. Ayan, diniklara ko na nga, di ba? One time, nag-usap kami ng lolo. Lo, ano ba itong ginagawa mo? Isa lang sinabi niya sa akin. Always remember, ang mabuti o masama ay pinahintulutan ng kataas-taasan upang ito'y maging batayan sa pagiging tunay na tayo. Yan po ang tunay na nangyari, kapatid, na Jennifer Kadungog. Ang federal, hindi naman talaga nila. Kuya Rolando Gosse, you are claiming that you are Jesus Christ. Alam naman natin, hinahanap nila ang DNA niyan. Ngayon, kung you are the one of the bloodline, nandyan ka na sa Amerika.
Hindi yung puro pakyut sa social media. Anak ka ng tinapa. Kuya, wala akong galit sa'yo. I love you so much. Mabait ka sa akin. But we are talking about the truth because the truth shall set us free. Hindi dito usok ilidimin ng magpapakyut. Whoever you are in this world, the question is, nakasunod ka ba sa kalooban ng Panginoon? Ako nga, hindi ko na nga inexempted ang sarili ko eh. Yan ho ang totoo na nangyari, kapatid na Jennifer Kadungog. He is claiming that he is Jesus Christ. Yan ho ang totoo. Kaya nga sabi ko, if you are the Jesus Christ, oh my God, oh my goodness. Naalala niyo bang sinabi ko? Even Jesus Christ himself declared that he is anti-Christ of himself. Hindi niyo pa naiintindihan yon? And even me being Lidimin, I am anti-Lidimin in myself. Naintindihan niyo bang sinasabi ko? At dahil sa ginawa ni Kuya Rolando Gose, kayo ang nagpahirap ng ating bayan. They are also the Illuminati. They are also the reptilians. Ayan na, sinabi ko na lahat. They are also the royal blood. He is belong to the royal blood. KTVM, royal blood yan. Given yan, royal blood yan. So what if you are the royal blood? The question is, nagawa nyo ba? Kaya, maubusan na kayo ng yaman pati yabang. Hanggat hindi nyo tanggap ang buong katotohanan. Yan ang tunay na nangyari, kapatid, no, na Jennifer Kadungog. And humihingi ako ng paumanhin sa mga ibang kapatid, no? Hindi ko siya babanggitin kay Colonel. Actually, Colonel, hindi ko siya babanggitin. He is the Colonel of CIDG. Napakabait ito. Nahiya ako sa iyo, Colonel, sa totoo lang. Because Master Yama is diehard talaga kay Marcos yan. They are not doing for our country. He is doing for FEM Senior. Dahil yan ang ginagawa niyang Panginoon, si FEM Senior. Kaya, look at this. Mr. Yama is, inano ko na. Hindi ko kailangan ang mga dito, yung mga sobrang talino. Ang kailangan dito, yung sumunod tayo sa kalooban ng Panginoon. At Kuya Rolando Gose, pwede ba? Oh my God. Hanggat hindi mo babawiin ang salita mo that you are the Jesus Christ. Oh my God. Hindi ako Panginoon. Walang kapangyarihan si Lidimin. Pero, ngunit subalit datapwat. Ayon lamang sa mensahe sa akin. Ang US ay makakatikim yan. Magkasala na tayo sa ibang bagay, huwag lang sa banal na espiritu. That is the blasphemy. Kuya Rolando Gose, mahal kita. Kaya si Lidimin maanghang, mapait, mapakla, tragis na yan. Pero hindi nangangahulugan na hindi ko kayo mahal. Nagpapasalamat nga ako because Lidimin is not the daughter of late president o former president na yan, na FEM Senior, pero malaki ang kaugnayan ko sa kanya. At yung putragis na sinasabing binigay na ang World Bank kay PBBM, lahat yan is propaganda. Sa Ate Helen Abdul-Rajak, anong sinasabi? Nabawi na lahat ang mga kagintuan. Ngayon, sino ang mananaisin yung dalawa? Si PBBM na ibinigay na ang World Bank o si Ate Helen Abdul-Rajak na nabawi na niya ang mga kagintuan? Sino ang mananaig sa inyo ngayon? But always remember my word. Whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. Look at the weather. 4 na elemento ng daigdig, elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin at ng lupa. Ang kikilos, Lidimin has no power. Ano man ang binibigkas ng aking bibig, yan po ay salita, at ang salita ay makapangyarihan sa lahat.
No other than. No? Kaya ito si Kuya Rolando Gose, wag po puro pakyut sa social media, kuya. No? Wag po. Ilang kaluluwa, no? Ilang kaluluwa ang malagay sa alanganin. When I asked Lolo, no? Sabi ko, Lo, ano ba talaga itong mga pinagagawa mo, Lo? No? Isa lang. Mismo si Spiritual Wonder Boy, itong sasabihin ko sa inyo. Kaya doon sa sinasabi, no? Ano ba yung sinasabi na yung babae na pa kanyang ahas? Is that literal na ahas? No! Sa mga spiritual, dapat alam niyo to eh. No? Kaya ito si Kuya Rolando de los Reyes Gose. Kuya naman, anak ng tinapa. Puro kayo nalasing, oh my God. Isa sa mga dahilan because I never allowed, no? Kaya magtawa kayo. Inyo ng gold bar nyo. Inyo na ang World Bank nyo. Pero ang tanong, mga putragis kayo, ginagago yung taong bayan eh. Maraming pumapasok na pera pero walang naka-withdraw. Naintindihan nyo ba ako? Hindi ho biro ang mga salitang binibitawan ko sa inyo. That is not the scripted. Ulitin ko, that is not a scripted and that is not my own understanding. Mabigat. Ilang taon na ba tayo nagkakaganito? Ang iba, naging leader lang sa isang organisasyon, akala mo na kung sino may hinayupak. No? Makaasta sa kalang mga member, wagas. Tapos release. Ilan na ba kayo? Ilan na ba kayo? Kaya yung pumunta dito sa akin na isang ahas, alam ko mayroong nasa likod sa inyo eh. Pero kahit nga dito pero wala siya dito Wala siya ngayon. Kahit nga dito sa followers ko, alam ko yan eh. No? Alam ko yan. May mangkukulam dito. Alam ko yan. Saan ba tayo patungo nito? Ngayon, dahil sa hindi pagtupad ni Kuya Rolando de los Reyes Gose, na dapat ang programa natin, no, yakapin ang ating mga kapatid na tribo, mga katutubo, anak ng tinapa, puro na lang pagpakilala, I am, hindi kayo na. But always remember my word. Lahat kayo, lahat tayo, kasama na ako, ay luluhod sa nag-iisang alpha power. Oh my God. Hindi ko inexempted ang sarili ko, no? Ito, hindi ako naghahanap sa inyo ng kaaway. I cannot please everybody. Ito sila kuya, no? Mayroon ng anak si Marcos. Pero hindi Marcos ang dala niya, Chua. Yun. Kahit papaano, yun yung anak niyang military na pinadala doon sa ibang bansa, yun yung pumunta dito sa akin. No? Kaya kami ni kuya, kahit ganyan kami, at si kuya, ano naman sa akin? No? At saka, wala kayong maililihim sa akin. Kayo mismo ang maghahayag sa mga sarili ninyong bitag, sa sarili ninyong mga plano laban sa akin. Yan ang sinasabi ko. You are waiting for the green signal again. My question is, are you sure that the green signal is the final signal? Kaya nagpakita si kuya. Sino pa nagpakilala sa inyo ng Jesus Christ? Ito, isa rin ang nagpakilalang anak kaninang umaga. Ayun naman pala, nabawi naman pala ni Manong PBBM ang World Bank. Bakit ngayon sasabihin? But anyway, under the process, sorry alam nyo, hindi nyo maitatago ang buong katotohanan. Yan ang sasabihin ko sa inyo. Kahit anong pagkukubli ninyo, lalabas at lalabas ang buong katotohanan. Kayo, nagpapakasarap kayo diyang mga hinayupak kayo,
Kuya Rolando de los Reyes Gossip. Totally ko si Jesus Christ, di ba? Baka pwede ikaw naman ang mag-ano nito ng mga AI na to? Ha? What is the purpose of AI? Total, andyan ka sa Amerika, di ba? O di, salagin mo yung mga mark of the beast. You're the Jesus Christ, di ba? Sino nga ba talaga si Jesus Christ ang tanong? Salagin mo! No? Pigilan mo! Nandiyan ka sa Amerika eh. No? Because ito po yung pinakiusap ko. Mayroon na tayong mga group chat na tinawagan ko, no? At kayong mga nasa group chat, kung ano ang napag-usapan natin, just for you lang yan. Huwag ninyong i-share yan sa mga hindi natin kasama. Ha? Sinabi ko na sa inyo, itong paghayag ko sa inyo, kaya natatawa ako sa mga naghanap ng spiritual wonder boy. Ewan ko lang kay Lolo, ewan ko lang. Nandun siya sa Bermuda Triangle, nandun siya. Si spiritual wonder boy, isa po yung impacto, isang alien yan. Ayan ha, sinabi ko na sa inyo, hinayag ko na sa inyo. Spiritual wonder boy po ay isa po yung alien. No, isa siyang alien. Yan na, sinabi ko na sa inyo, isa siyang alien. Na? Kayo talaga? Kayo ba? Alam nyo, natatawa na lang ako sa posibleng mangyari. Gaano kayo kahanda kapag dumating ang panahon ng mandatory na pagmarka ng mark of the beast? Hindi ka makakapagtinda, hindi ka maaaring bumili as long as you don't have a mark of the beast. Pero mga putragis kayo, masakit magsalita sa Lidimino. Huwag niyo ko hindi ako banal, sorry. Ito lang, bibigyan ko kayo ha. Sa panahon ni Noah, sinabihan si Noah, magawa ng malaking arka. Gumawa, saan ka makakita na magawa ng arka? Doon pa sa tuktok ng bundok, no? Bundok na nga yun, di ba? Kaya wag kayong magtaka sa mga nagtitreasure, may makukuha kayong mga shells. Ganun. Okay. To make the story short, pinagtawanan si Noah dahil ang sabi, nabubuang na yan si Noah, wala mang ulan, wala mang baha, di ba? So hanggang dumating ang panahon ng sinabi na magkaroon ng dilubyo. Ito yung malaking baha. So nakapaganda si Noah sa mga naniniwala sa kanya yung pamilya, yun lang ang maliligtas. Ganon din ho sa mangyayari sa ating panahon, anak ng tinapa. Hindi ho, basta-basta to. Ako na po ang nagsasabi sa inyo. Kaya alam niyo sa totoo lang, ang sabi ko na lang sa Ama, Panginoon, mayroon akong tawag sa Kanya. Lahat ng ito ay hindi ko magagawa kundi sa tulong ng patnubay at gabay mo. Ngayon, itong mga iba mong nilalang, actually mga nilalang din naman kasi ng Panginoon yan, kung tutuusin. Mga nagpakasama lang, na kaya hinasik ang mga gago na yan, o gaguhin ko na sila, o sabi ng butiki, oo. To make the story short, kaya doon sa group chat, meron tayong, sabi ko nga, advance abuloy ninyo sa akin na lang yan. At sinabi ko na sa inyo, wag na kayong mag-isip ng return yan. Bakit? Dahil kung pag-uusapan ng return of investment, no? Yung return of investment yan ay hindi po yan yung mga release na mga pera. Yan po ay magiging sandata natin sa panahon ng araw na yan na magkaroon ng mandatory at kaya po natin labanan ang mark of the beast. Ito lang sasabihin ko sa inyo. Bakit hindi ako humingi ng tulong sa mga bansa na yan? Dahil ayoko na hawakan tayo sa liig. Yan ang totoo. Kaya naman natin kung tayo mismo magtutulungan. Kaya nga para hindi na
aabot ng kung ano ng mga kaisipan, hiningi ko na lang ang advance abuloy ko. Na yung abuloy na yan, na hinihingi ko para sa akin, ay ang balik niyan ay para po yan sa inyo. Na pag dumating man ang araw na yan, may magagawa ako para sa inyo. Ngayon, sa panahon ni Noah, kung hindi siya kumilos, kung hindi niya sinunod yon at wala siyang ginawa, sa araw na yon nung miningsahian siya, baka pati si Noah maabutan din ng baha na yon. Wala akong pinagkaiba sa panahon ngayon. Kaya, Kuya Rolando de los Reyes, ito lang ang sasabihin ko. Kahit sino tayo sa mundong ibabaw na ito, ang kalooban pa rin ng Diyos Ama ang masusunod. Kaya kapatid na Jennifer Kadungog, meron pa ako ibibigay sa inyo. Meron na rin nagpakilala, but no need to mention, nalaman ko, pero namatay na ito siya. According to them, ay nakwaan siya ng DNA. And that DNA, kay siya daw ang tunay na 77. So, yon ang pinamalita nila sa kanilang mga miyembro. Kinabukasan, kukurunahan daw siya. Ayun, kinabukasan, gabi pa lang, tigbak na siya. Kilala niyo ba yan? Isang nagpakilalang magiging hari sa buong mundo. Wala pong ibang maghahari sa buong mundo. Ang batas ng Diyos, hindi po silidimin. Kaya sino ngayon ang mananaig? Ang nagsasabing giturn over sa kanila, si PBBM na giturn over ang World Bank? O si Ate Helen Abdurrajak na sinasabing nabawi na ang mga ginto? Actually, wala akong babawiin. Kasi pag sinabi mong babawiin, nasa ibang mga kamay. Parang ito ba? O napunta sa'yo, ay akin yan, ibawiin ko. Paniningil po. Oras ho ng paniningil. Hindi lang principal, kundi kasamang interes, pati sukli. 4 na elemento ng daigdig. Elemento ng apoy, ng tubig, ng hangin, at ng lupa, ay kikilos sa ating lahat. Okay? Kikilos sa ating lahat. Yan po ang katotohanan dyan. Okay? So, mga mahal kong kapatid, para sa group chat na aking naabisuhan, ito ang masasabi ko. Ako ay kumakatok sa inyong pintuan sa maagang abuloy kay Lidimin. Na abuloy ko yan, hinihingi ko ang maagang abuloy ko para sa panahon na yan, ngayon pa lang makakilos ako ng maayos para po sa inyo yan. Nasa Diyos ang awa, nasa tao ang gawa. For the first time, dahil masakit ho para sa akin. Ayoko kasi na yung mga pinag-aralan ko na mga nangyayari, ako na nga ho nagpakumbaba ng loob sa inyo. Ako na nga po yung nakikiusap sa inyo dahil para sa inyo yan. Dahil wala akong magagawa sa panahon na yan kung ngayon ay wala akong magagawa o wala akong gagawin. Iba ang panahon noon kaysa panahon ngayon. Okay? Yan po ang masasabi ko. Dahil ang mark of the beast, kaya natin labanan yan. Kayang-kaya natin labanan yan. Did you remember ang panahon ng COVID-19 Part 2? Na sana dahil yan ay na social media na yan po ay according to them is naaprubahan ang World Health Organization para sana sa pangalawang vaccination, pero hindi po yan natuloy. At sa mga solid followers ko, lantaran yan, sinasabi ko, mark my word, walang marirelease sa inyo na pondo. But this time, ibang senaryo po ito, ibang laban po ito. Itong laban na ito ay sa mga tunay, na mga naniniwala ng ating mga paalala ay
ay ano po yan, laban na natin to. Ito yung sinasabi na pagkaisahan natin ito. Okay? Pagkaisahan natin dahil hindi to biro. Kaya Jennifer Kadungog, yung sinasabi nyo, ayan yung sagot ko. At para kay Kuya Rolando de los Reyes Gosi, Kuya naman. Kuya, si Jesus Christ, hindi niya kayang mapahamak ang mga tao, Kuya. Yan ang tunay na Jesus Christ. Kuya Rolando de los Reyes Gose, hindi po ako galit sa inyo. Wala po akong tanim ng galit sa inyo. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil bilang ikaw ay isang dugong Marcos, ay kinikilala mo ako na kapatid mo. Pero noon pa man ay sinabi ko na sa inyo ang buong katotohanan. Kuya, I'm so sorry kung nabanggit ko ang pangalan mo para magkaroon tayo ng kaliwanagan. Kuya, nandyan ka sa US eh. Sabi mo, magpalabas ka pa ng mga letters, no? Ng mga ganito, ganyan, no? Na you are talking with Donald Trump, blah, blah, blah. Kuya, no? Pati kay itong isa na kapatid, si Kuya Ed, no? Hindi niyo maitatago ang buong katotohanan. Hindi ninyo maitago ang buong katotohanan. And I, Lidimin Canuto declared, hindi totoo na giturn over na ang World Bank. That is all propagandas. That is all propagandas. Hindi totoo. Yung sinasabi nyong na-turn over, wala pong na-turn over. That is all propagandas po yan. Ang tunay na implementasyon, ito po ay buong bansa. Pupunta yan sila dito. Hindi yung si Presidente PBBM ang magpunta doon sa iba't ibang bansa. Saan ka makakita? Giturn over sa'yo ang World Bank, tapos ikaw kung saan ka pumuntang bansa at makikiusap doon para sa mga investor. Hello! Common sense. Tama ba ako? Tama ba ako? Isipin ninyo ha, na giturn over ang World Bank. Kay PBBM, nasa kanina pa ng World Bank eh. Pwede control yung pera. Bakit hanggang ngayon, ang ating mahal na presidente, kung saan-saan pumupunta para makipag-ugnayan at makiusap at manliligaw ng mga investor ng ibang bansa? Just think about it. Mag-isip kayo. Isip kayo. Isip-isip pag may time. Hindi ko sinisira ng mahal nating gobyerno. At General Torre, who is Lidimin para magsalita sa'yo ng ganito, pero makakatulong to sa'yo, General. Yung sinasabi na, hindi niyo ba naisip, tinanggal daw ko no sa pagka-PNP, hindi naman siguro sasabihin na tinanggal. No? Hindi naman siguro sa tinanggal. Sandali lang ha. Ayan. Hindi naman siguro sa tinanggal. That is, sarili ninyong mga gawa, kayo mismo ang naghahayag na may laro. Oo nga naman, naging PNP chief nga naman si General Torre. Yung ikaw talaga dyan sa anti-graft corruption, mas mabigat yan. General Torre, para magkaroon ng solusyon ng flood control, hindi lang itong flood control, yung mga nagkaroon ng mga kontratista ang tutukan mo. Tutukan nyo rin, anak ng tinapa, yung mga illegal, no, na mga nagmamining na sumisira ng ating kalikasan. Kahit anong pagpa-flood control niyo budget dyan. Hindi niyo makokontrol ang flood. Kung ang patuloy na sinisira ang ating mga kabundukan. Hello? Anong flood control? Gustong-gusto na nga nila yan eh. No, mayroon ka flood control project. Hindi niya makokontrol yan. Hanggat kinakalbo, no? Hindi niya makokontrol ang flood. Ako lang nagsabi sa inyo. Kaya General Torre, mas tutukan niyo po yung
no? Ito suggestion ko lang naman, no? Hindi po kita inuutusan, no? Nagbigay lang ba ako sa ng tip ba? Dahil wala sanang korupsyon na mangyayari kung hindi sinisirang kabundukan, mga mayors, no? Itong mga dambuhalang minahan, no? Baka naman mamaya mga kasabwat din yung iba dyan. Tulungan pa kita, General Torre, no? At ito si Senador Marcolita, no? Alam nyo, natutuwa lang ako ng mang martilyo siya ba, pero sa madaling salita, lahat naman may baho eh. Lahat naman eh. Ang kailangan lang natin dito, nakita natin kung ano yung mga posibilidad na ganti ng balik ng tao sa sarili niyang mga ginagawa. Nakita natin, yung mga baha-baha na yan, sino bang sisihin yan? Tapos sasabihin, Diyos ka, no, yung iba sinisisi pang Diyos pag sure kayo dyan. At sa iba pa, katulad ng panawagan ko sa aking unang vlog, mula sa angka nila Lolo Taglion, Aguila, Tupik, Ligaya, Dato Malino, Tupas, Tiago, lahat ng Rizalista, lahat ng mga munkad dyan, anak ng tinapa, oo. May mga pananagutan kayo, hindi ko sinabi na kayo ay sumurinder sa akin. Kasi pag sinabi natin sumurinder, tila ba na para kayo may atraso sa akin? Hindi po. Kailangan po natin mag-ugnayan sa bawat isa. Mga naturingan, mga successor, lahat ng mga hawak ninyo, kailangan lang ng approval yan. Anak ng tinapa, oo. No? Makahanap nga ng tipaklong dito. Gagawin kong chichirya. Isama po sana ang pag-check ng Mount Makiling. Diyan sa Mount Makiling, way back 2020, kung hindi ako nagkakamali. Diba sa Mount Makiling, yung falls dyan is dumating yung punto na humina yung daloy ng tubig. Nung ako, diba nakwento ko na yan eh. No, nakwento ko na yan. Lagi ako na naginip na pumunta ako ng Mount Makiling. To make the story short, pagpunta ko sa Mount Makiling, according doon sa mga kasama ko, dahil hindi ko alam eh. Bigla akong tumungtong doon sa malaking bato, sumigaw ako, may sinabi ako, hindi ko alam. And then, yung buong kapaligiran ay naging napakabango niyan. And then, hindi ko alam. Sila ang nagsabi, yung mga kasama ko. Tapos, ang sabi is, yun nga, ewan ko lang ngayon kung patuloy ba ng magandang daloy ang tubig ng falls ng Mount Makiling. And then, dyan sa Mount Makiling, nagtataka ako, bakit sa mga kasama ko ay hindi nila nakita ang isang bracelet siya? No, bracelet po siya, mga mahal kong kapatid. Hindi siya gawa sa metal. No? Gawa siya sa kakaibang materyales. Tapos, grabing sidlak niyan. No? Parang ganitong kulay, oh. To make the story short, nagulat ako dahil maraming nagdaan pero hindi po ito nila nakita. To make the story short, ako ang nakakita. Kakaiba yon pag sinuot ko yon. Dahil mayroon tayong kapatid na nagmi-mission din at gusto ko maging matagumpay siya, sa madaling salita, hiningi niya sa akin ito at hindi ako nagdadalawang isip na ibigay sa kanya yung bracelet na yan. Ang nangyari, ito ay pinag-interesan ng kanyang asawa. At tila ba na pinapalabas na something na sila ang nagmamay-ari, kaya ang nangyari doon sa babae, medyo nagkaroon ng palo. Yan hong totoo. Yan po ang totoo. Sa madaling salita, sa kanyang pag-angkin sa bagay na yon, ay naging burden sa kanya ito. Ito po, totoo po ang sinasabi ko. Naging burden sa kanya at masaklap ang nangyari sa kanya. Ganun pa man, napatawad ko po siya, no? Mamaya na kayo magtawag sa akin. Alam niyo, nag-FB live ako. Napatawad ko siya sa kanyang ginawa and as I know is kahit paano gumaling siya sa sakit niya. Stage 4 po yan. Kaya
mag-ingat kayo na hindi kayo magkamali sa bagay na pang-espiritual. Ha? Mag-ingat kayo, mga mahal kong kapatid, mag-ingat kayo. No, dahil iba ang dating pag nagkasala kayo sa banal na espiritu. Talagang blasphemy talaga ang magiging kinalabasan niyo. Iba ang klaseng palo. Okay? So, handali. Dali lang ha, tumatawag ang asawa ko. Mahal! Okay, sandali. Okay? I-chat ko lang saglit. Tumatawag yung asawa ko. Okay, sorry ha. Sorry. Sandali lang mga mahal kong kapatid. Ayan mahal, nag-FB live ako saglit. Okay? So, just wait for a while. Hello? Saan ka? Nag-FB live ako, hindi pa ako tapos. Ano hindi tapos? Oh, nag-FB live ako, nag-FB live. Hindi pa ako tapos, sandali lang, tapusin ko lang. Okay, asawa ko yon tumatawag sa akin. Nag-FB live pa ako, asawa ko. Ingat ka dyan. So, alam niyo Kuya Rolando de los Reyes. Kuya, wag na lang akong tingnan ninyo. Kung mahal mo talaga ang ating bayan, gumawa ka ng paraan dyan sa US. Total, sayang naman yung mga pinakita-kita mo sa social media. Kausap mo si Donald Trump. Meron kang mga invitation kay Donald Trump. Ano, hindi na pa. Na? Dahil kung lahat ng yan, no, ay sana lang Kuya Rolando de los Reyes, maawa ka. Maawa ka sa ating bayan. Kung ikaw talaga si Jesus Christ, maawa ka sa Pilipinas. Pero ang masaklap, kuya, mahal ko kayo, pero ako na mismo ang nagsasabi, kuya ha, baka dumating ang punto, kaya ngayon pa lang iiyak ko na, ipatak ko na ang mga luha ko, dahil baka darating ang panahon na yung mga luha na yan, ay mga muta na ang nagtumpok sa aking mga mata dahil wala na akong mailuluha at mas magiging halimaw pa ako sa lahat ng mga halimaw. Ako na nagsasabi. Ha? Mahal ko kayo. Okay? Kaya nanawagan ako sa lahat ng mga kapatid mula sa angka ni Lolo Taglion, Aguila, Toothpick, Ligaya, Dato Malinaw, Tupas, Tiago, lahat ng mga Munkadyan, Rizalista, no? Mga IBM, mga organisasyon ng IBM, ng G-Sion, no? Ako na nagsasabi sa inyo, may kulang kasi yung mga bagay na yan. We are the part of the pieces of the puzzle. Bakit ko ito sinasabi sa inyo? Uulitin ko, ang aking ginawang halimbawa ay sa panahon ni Noah. Kaya ang maniwala lang, pagdating ng panahon, yun lang din ang matutulungan ko. Hindi po lahat. Bagamat ang magiging kaligtasan natin balang araw, no? Ay lahat yan ay open para sa atin lahat. Pero ngunit subalit datapwat, ang naniniwala lang, ang may tiwala lang, ang ma-assure ko sa inyo na mailigtas tayo sa mga kapahamakan natin. Yun lang masabi ko sa inyo dyan. Nasa Diyos ang awa, nasa taong gawa. Filipino pala yung nagpapanggap na Jesus Christ kay Donald Trump. Yes, kapatid. Balawang Basel. Yes po. At ako mismo, pinain ko talaga ang sarili ko para maglabasan ito sila.
Kaya mga Illuminati, at katulad ng sinabi ko, Rothschild ay hindi ang may-ari ng federal. Sila ay mga tauhan lamang. Pero hindi ko alam to si Lolo. Bakit pa naman kasi ganito si Lolo? Ang naiintindihan ko lang, no? Sa paliwanag niya, lahat ng mga pinagkatiwalaan at anuman ang ipinagkatiwala sa inyo, yon din ang magiging sukatan ninyong lahat. Kaya maging sa banal na kasulatan, kaya pala nakalagay sa propesiya tungkol sa mga pinagkakatiwalaan. Na? No? Mga mahal kong kapatid, no? Biblically speaking, kaya pala sinabi dyan, ang mga tapat na lingkod, na? Mayroong binabanggit dyan tungkol sa mga tapat na lingkod. Lahatin ko na. Kaya yung mga paladyom nyo dyan, natapos na lang ang termino ni Duterte. Ako na ang nagsasabi sa inyo, di ba? Walang tatakbong bagon. O, nagkamali ba ako? Kaya yung sinasabi niyo yung World Bank dyan, pag sure kayo dyan, oy. Mahal na PBBM pa, utusan mo na lang kaya si General Torre, pumunta sa akin dito, mag-usap tayo ng masinsinan. Para matapos na yan. Ha? Pero ang US, Kuya Rolando de los Reyes Gosse, hanggat hindi mo babawiin ang sinabi mo that you are the Jesus Christ, pinapahamak mo ang buong US. Ako na nagsasabi. Ha? Hindi lang ang buong US, no? Pati yung bansa natin, lagay nyo sa langanin. Kaya yung putragis na US na yan, ha? Kung ano na mga hinahanap dito sa Pilipinas. Ayan yung mga black card, ayan yung mga tinatawag na golden Jacob, mga 4 na paa, mga gold bars, ayan yung mga hinanap yung mga bills, yung mga tinatawag na cut dollar, mga rainbow dollar. What happened? Huh? Ay, Lidimin Canuto declared, lahat ng hawak ninyo, you live like a king, but you died like a rat. As long as, hindi ninyo hahanapin ang katotohanan, ang katwiran, ang katarungan ng nais ng Diyos para sa atin lahat ay hindi nyo gagawin. Dahil kung gagamitin nyo lang yan para makilala kayo, ako, edi kayo na. Mabuti pa, no? Mabuti pa, mahal na PBBM. Utusan mo yan si General Torre. Pumunta siya dito sa bahay ko. Nandito ako sa Baganga, Lot 5, General Santos City. Ayan. Uy, gusto ko muna magpasalamat sa aking mga kapitbahay. Pinagmamalaki ko ang aming barangay Apupong ang dito sa Baganga dahil yung mga tinda kong walis tingting, ayan, nagtitinda sila din ng walis tingting. No, baka kala ninyo. Nagtitinda sila din ng walis tingting. Sa sobrang pagod ko kagahapon, hindi ko napasok yung aking mga walis tingting. Magdamag na sa labas. Uy, maraming salamat sa aking mga kapitbahay. Wala pong nawala kahit isa. Opo. Kaya maraming salamat sa aking mga kapitbahay, sa aking mga karatig na mga kalugar, charot. Dahil isa lang ibig kong sabihin dyan. No? Kapag nandiyan ka sa Panginoon, puprotektahan ka niya. Ganun lang yun. Opo, promise. Hindi ho. Wala ho talaga binilang ko yung walis tingting. Nagulat ko ng umaga. Wala hong nawala sa paninda kong walis tingting. Magdamag na sa labas. Hindi pa nakatali yun. Basta nilagay ko lang dyan. Kasi mura lang yung walis tingting ko. 20 pesos. Sa palengke, pag bininda mo 25 pesos, manipis pa sa akin, makapal. Oo. Kasing kapal. Sabay promote. Hindi, ang ibig ko lang sabihin, kayo na mga anak ni Marcos, mahal ko kayo. Okay, ulitin ko, kayo na mga anak ni Marcos. Pwera na lang sa mga nag-Marcos, kasi kung sino pa yung mga tunay na mga Marcos, hindi naman sila salbahe kung tutusin. Sabi ko nga si Kuya Rolando de los Reyes Gosse, walang ginawa sa akin na yung personal na galit, wala. Kaya lang doon ako nag-react na hindi siya tumupad sa usapan.
Yan po. Yan, kuya, love you, peace be with you. Okay? At yung isang kapatid na nandyan sa Netherlands, isa sa mga, siya ang nag-reveal what is the purpose of its word, no? Hay nako, mahaba-habang kwento. Mga mahal kong kapatid, uulitin ko na itong mga inihayag natin ay hindi to biro. Tig 40 really dimin. O, dito sa akin 20 pesos, makapal pa, no? So, lahat ng group chat, mayroon akong group chat na tinawagan, no? Ako na hong nakikiusap dahil hindi to biro, sabi ko sa inyo, no? At ano to hinihingi ko ang advance abuloy ninyo para sa akin. Para sa oras ng panahon na yan, ay kayo rin naman ang makikinabang sa abuloy na ibibigay ninyo sa akin. Okay? So, ayun tuloy, nagsidlak-sidlak tuloy ang aking kwintas. Sige lang, butterfly. No? Ay, Diyos ko. Hanggang kailan mamulat ang mga tao? Marami pa rin ang nanatiling bulag sa katotohanan. Dahil nangingibabaw pa rin sa kanila ang mga material na bagay. Ang tunay na kayamanan sa pagkakataon nito ay ang karunungan na ninuman ay hindi yan mananakaw sa inyo. Yan ang tunay na kayamanan ngayon. Dahil darating, malapit ng araw, wala nang silbi ang mga ginto, pila, kung ano-ano na yan. Maging ang pera, wala nang silbi. Kapag ngayon ay wala tayong gagawin. No? Kaya nga may propesya, kaya nga may pagpapaalala dahil meron tayong dapat gagawin. Ngayon, pag makasunod tayo, edi may ligtas tayo sa kapahamakan. Wala nga pinagkaiba kay Noah yan, di ba? Ngayon, kay mga matitigas man ang ulo ninyo, ma'am, mahal ang walis tingting dito sa La Union, 40 pesos, isang piraso, napaka-humble mo naman, ma'am. Nagtinda ako dito ng ng walis tingting. Nagtinda ako ng siomay dito, ng pastil. Sa awa ng Diyos, nakaka-survive. Dahil kung mayroon man kayong tinutulong sa akin, sa mission ko po ginagamit yan. Hindi ko po yan para sa sarili kong kapakanan. No? Baka kala nyo, may offer sa akin trabaho. Paano ako magtatrabaho? Kung magtatrabaho ako sa kumpanya, hindi ko magampanan ng maayos yung trabaho ko para sa inyo. Wala namang problema sa akin. Sayang yung mga malalaki kong braso, No? Pag, sus, Ginoo. Kaya nga yung kapitbahay namin, inaalok ko, ate, ako na lang mag-ano dyan. Ako na lang ang mag-ano dyan, minsan, dito ba? Ako na lang mag-ano dyan, te, no? Ako na lang gagawa dyan. So, kaysa iutos mo yan sa iba, ako na lang, te, kaya ko naman yan. Ganon. Akala nyo ba? Ang mga reyna, walang ibang ginawa, kundi pinapalamon sila ng kanilang mga miyembro. Yan ang mga tunay na reyna. Mga tunay na mga hari. Ang kanilang mga tauhan, na iaa na lang sa pamilya, ibinibigay pa sila sa kanila dahil mga reyna sila Ay, mga trying hard copycat. Tingnan mo, mayroon na naman itong kala niyo, hindi ko alam. Ay, Diyos ko, talaga lang ang tao. Ako na mismo nagsasabi sa inyo, wala na akong magagawa sa inyo. Lahat inilatag na natin, magic sarap. Wala talagang mangyaring release. May nagtanong tungkol sa biyaya. Meron namang biyaya taga Mindanao, especially Davao. Magsi-September na yung sinabi ko sa inyo. Mount Apo. Mount Apo, matatagpuan sa Davao, Santa Cruz. Di ba? Marami dito, no? May mga iilan din dito. Kaya alam ko 'yan, pero gina-welcome ko pa rin 'yan. No? Ma'am Lidimin, magkano iabuloy ko sa iyo at hindi ka pa naman patay? Tawa ko tuloy sa iyo, ma'am. Okay. Doon sa group chat, malalaman ninyo yung abuloy. Ngayon lang magkaroon ng abuloy
na mayroong rings. At may binigay akong instruction sa inyong mga leader. Hindi lahat ng group chat, no, ay naano ko yan. Dahil, actually, sa Metro Maynila, no, kasi may nagpadala sa akin ng pamasahe ko papunta dyan sa Maynila. Darating ako dyan, huwag kayong mag-alala. Kaya lang, meron pa akong inaantay dito. Baka madulas ako. Ito talagang gobyerno natin ang hilig maglaro. Kuya Rolando de los Reyes Gose, I love you, kuya. No, hindi man ako galit sa iyo, kuya. Ang akin lang yung katotohanan, no? Hindi ba ako kuya? Love ko kayo eh. Yan ang totoo. Naglingog-lingog naman sila. Paghahanda yata lidimin sa sagupaan. Yes. Totoo, I'll new collect para kuno sa trabaho. Tama, malapit natin husgahan yung isang babae dyan na sige ng pera sa mga tao. No? At huwag kayong mag-alala. No? Hindi biro yan. Mahal na Pangulong PBBM, para hindi mahirapan yung si General Torre para mapadali ang trabaho natin. No? At ang akin lang, kumusta naman ang batas? Sige, nag-imbestiga. Maliwanag na nga. Ano pang gagawin yan? Dapat yung patayin ng mga hinayupak na yan. Kung kinakailangan ilibing natin ang buhay, libing na natin ang buhay. Ang divine government, huwag kayong mag-expect na mag-hallelujah, praise the Lord tayo, ha? Dahil ang divine government, ito ang pinakamarahas na panahon. Okay? Dapat, katulad ba ng nangyari ngayon sa buhay ni Sarah, yung estudyante na binuli siya ng kaniyang mga classmate, pinasok siya sa washing hanggang namatay. Kaya nung pagdating ng korte, buhay ang inutang, buhay din ang kabayaran. Dapat ganun. No? Tama. Alam nyo mga mahal kong kapatid, maniwala tayo sa programa ng anti-graft corruption na yan. Kapag ipasa nila ang batas na sino man ang kapag nasangkot sa mga corruption, isuspindi muna ninyo yan. Kumbaga, nyo muna yan. Huwag nyo muna patakbuhin ng anumang posisyon kahit barangay tanod. Pati mga kabag-anakan hanggang 7 degrees. 7, salinlahi nila. Walang maaaring magtakbo sa kanila. Sus Ginoo. Kay haan og hangin balidimin, ma'am. Magkano ang ibibigay na abuloy? Yan ang gusto ko sa inyo. No? Yung abuloy na yon, nasa group chat yon. Yung abuloy na yan. No? Kailangan nating kumilos. Sinasabi ko sa inyo, anak kayo ng tinapa. No? Kailangan yan. Alam nyo ba? Ito, prangkahan tayo. Yung naibenta ko, ang Dragon Eye. Maiiyak ako nito. Mahal na kapatid na Sultan, ako po ay nagpapasalamat sa iyo. Dahil doon sa Dragon Eye na yun. Nailigtas ko yung buhay ng iba dahil sa Dragon's Eye na yan. Yan ang totoo. Dragon's Eye lang yun ha, napakaliit. Nakita na ito ng ating kapatid. Nasaksihan ito ng ating kapatid kung ano yung Dragon's Eye na sinasabi ko. Bigay ito ni Sultan bilang pagkikilala sa akin. Maraming salamat sa inyong mga pagmamahal sa akin. Sultan, Hajula Amil Hasan, sa inyong pamilya, maraming salamat. Bilang alaala, pero dahil sa Dragon's Eye na yan, nailigtas ko ang
apat na buhay. Mahalaga sa akin ang Dragon's Eye dahil bigay ni Sultan yun. Pero hiningi ng pagkakataon na yung Dragon's Eye na yon ay mailigtas ko. Alin ang mahalaga, ang Dragon's Eye o ang apat na buhay na kailangan kong iligtas? Yung dalawa kong mahalagang bato, pangalanan kita, Ate Susan. Sana ibalik mo sa akin yung dalawang bato na yan. Hindi to droga ng bato, ha? Napakahalaga nito sa akin. Dalawang bato yan. At dahil sa mga bato na yan ay nailigtas na ang pagkakaalam ko dahil sa dalawang bato na yan ay kahit papaano ay nailigtas engineer. Kaya nga, sa pagkakataon na ito, hindi nyo alam ang purpose ko bakit ako humihingi ng abuloy sa inyo. Abuloy yan para sa akin. Ang kapalit ng abuloy na yan ay para labanan ng isang bagay, para sa mark of the beast na yan. Walang pinagkaiba yan sa panahon ni Noah. Hindi ho biro yung mga buhay na kailangan kong bitawan ang Dragon Eye. Mahal na mahal ko yung Dragon Eye na yon, pero dahil sa may mga buhay na nakalagay sa alanganin, binitawan ko yon para mailigtas natin ang ating kapwa. But this time, no? Lahat yan sinabi ko na sa inyo, maniwala kayo sa akin sa hindi. Kaya kayong may mga hawak, no? Sabi ko nga, si kuya na lang ang natitira kong nakita. Siya na lang ang kaisa-isa nating kapatid na nakita ko na nanatiling tapat sa kanyang tungkulin. At dahil dyan, yan ang pagtutulungan natin. Dahil hindi talaga lalabas ang hinahanap ng buong mundo na bagay kapag walang basbas yan. Corina nagsugo, hindi ang mga sinugo. Pasensya na kayo, naging emotional ako pagdating sa Dragon's Eye. Mahalaga sa akin yon. At mahal na kapatid, hindi kita babanggitin. Baka makalabas ako ng ibang bansa, kailangan ko yung singsing na yon. Dahil yung singsing na yan, ay ibinigay din sa akin ni Sultan yan. Palatandaan ko yan, yung singsing na yon. Na yan, hindi ko na talaga maaring ibenta yan. Dahil palatandaan yan, no? Palatandaan yan yung singsing, no? Nasa isang kapatid, hiniram, no? Hiniram niya ang aking singsing, gawa sa bato yon na kakaibang bato, no? At yung isang bagay, sabi ko nga sa inyo, hindi ako dapat maghingi ng abuloy sa inyo, no?
Pero ako ay nagtiwala din sa tao. Kaya masakit sa akin yung sabihin niyo kung scammer. No, ayan na. Nagpakumbaba ako loob sa inyo. Abuloy. Ha? Yung mga bagay-bagay, no? Hindi yan para sa akin. Para sa atin lahat. Ha? Kaya, mga mahal kong kapatid, sa mga may GC dyan, alam niyo yung abuloy na hinihingi ko. Abuloy na mula sa inyong puso, na yon ay para naman sa inyo. Okay? Para sa inyo yung abuloy na hinihingi ko. Okay? Hingi ha? Maliwanag yan. Lambing ko sa inyo yung abuloy na yan. Ano to? Laina good paminawon lidimin oy abuloy. Yes. Abuloy ang ginamit kong words. Dahil mga buhay natin ang nakataya dito. Na? Bakit abuloy ang binigay kong words? Dahil buhay ang mga nakataya dito. Hindi lang buhay ni Lidimin, kundi buhay nating lahat. Para ngayon pa lang ay may makakilos tayo ng maayos kasi naisip ko, iilan lang naman, katulad ni Almaganza, no? Tumutulong sa atin yan. So, mahirap pag isa lang, no? Pero pag tulong-tulong, no? Kasi na-notice ko rin sa iba, no? Na parang nagsalig lang ba? No? Yes, abuloy ang ginamit kong words ng terminology yan, no? Tanda ng pagpapakumbaba loob ko sa inyong lahat para sa inyo rin yan sa darating na araw. Ha? Sa darating na araw. Sinabi ko naman sa inyo yan, no? Kunan nyo na lang ng halimbawa ang nangyari sa panahon ni Noah. Oh, simple lang. Oh, napakasimple lang. No? Huwag kayong magpapaniwala dyan sa wala po, no? Dahil sa araw na yan na magbigay kayo sa akin ng abuloy, dyan nyo makikita, no? Dyan nyo makikita kung ano ang balik sa inyo ng abuloy na ibinigay ninyo. Alalahanin nyo, every mission has a sacrifice at ang pinag-usapan sacrifice yan is buhay. Magtapatan tayo, diritsahan tayo. Walang nagmi-mission na hindi buhay ang kapalit. Ha? Yan po ang totoo. Pwede po ba alay? Hindi siya alay. Iba yung abuloy, iba yung alay. No? Iba yung abuloy, iba yung alay. No? Dahil hindi gagamitin yan sa alay. No? Gagamitin yan para sa paghahanda natin yung mark of the beast na yan. Okay? Akala nyo, mark of the beast, biro-biro yan? Kung yung balak nila na COVID, ito sa madaling salita, yung COVID, second batch of COVID na sabi nila na aprubahan ng World Health Organization, na ito nga, dapat magkaroon ng vaccination, hindi po natuluyan, di ba? Dahil nagagawan pa natin ng paraan. Pero this time, ibang level po ito. Ibang level po ito. Ibang level. No? Ibang level to. Ibang ano to. No? Yun po yung yun pong totoo. Dahil kung binayaran lang sana ako doon sa ipinagkatiwala natin, pero dalangin ko na lang na hindi man ho ako galit sa kanila. Bagkos pinapanalangin ko na anuman ang bagay na nandoon sa kanila na pinagkatiwala ko rin ay magagamit din nila ito sa kanilang kaligtasan kapag malagay sila sa alanganin. Wala akong problema sa akin. No? Ambagan, maraming salamat sa inyong mga concern, pero kaya ako gumamit ng words ng abuloy para
negative or positive, ito po ay credit ko lahat ang mga ibabatong mga, because alam ko, no, I cannot please everybody. Alam ko yan, no, para wala na pong ibang madamay pa, idadamay ng iba ng hindi magandang salita. Yang salita kong abuloy is kumbaga gi-credit ngayon pa lang, i-credit ko na lahat ang mga sasabihin na hindi maganda. No? Yan po, totoo yan. No? Asa ma'am ipadala, no? Diyan siya sa diyan sa tawag nito, mayroong mga leaders diyan, no? May mga GC, may mga leaders diyan. Ang instruction ko ibigay doon sa isang leader. Alam nito, mamaya tawagan ko kayo. Paprangkahin ko kayo ha, 100 isang tao. Okay? Saan nga ba talaga gagamitin ito? Hindi po ito pa ID. At wala pong kinalaman si Sultan dito dahil yung binigay ni Sultan is libre lahat yon. Iba yung kilos ni Sultan, ibang kilos ko pero iisa lang. Sa ngayon kasi dahil si Sultan, alam ko na siya ay may ginagawa din. Ayoko siyang abalahin. Okay? Pero nag-usap kami nung nakaraan na papunta siya dito. Pero ang sa akin lang is gusto ko magkaroon ako ng sarili kong kilos. Magtulungan ba? No? Yun lang yung sabi ko doon. Ilagay doon, halimbawa sa isang grupo, kung tagwa 100 per head, tapos kung 50 kayo, kung 100 times 50, that is 5,000. Kung hindi ako nagkamali. Kayo mismo ang magpadala ng GCash ninyo doon sa leader ninyo. At yung leader ninyo, ang siyang magpapadala sa akin, ang sabi ko, ipalawan para may resibo. At lahat yan na mga nagpadala doon sa leader ay ilalagay ang sulat, wala po tong dagdag ha, 100 pesos lang talaga. I-post doon sa group chat dahil lahat yan ay anuhan natin ng kopya. Okay? Abuloy po yon. Advance abuloy. Para po abuloy ninyo sa akin na para ito sa inyo, itong gagawin ko. Mayroon mga bagay na dapat gagawin. Dahil hindi ko kasi pwedeng yung nagbigay sa akin ng budget, siya nga pala, no? Yung tungkol sa bagay na yun, antayin ninyo ang pagbalik ko dyan. Pero yung abuloy na yan ay hindi po yan para sa pamasahe ko papunta dyan ng Maynila. Dahil may nagpadala po sa akin. Kaya lang dito, bago ako pupunta ng Maynila, na-arrange ko yan dito. Okay? Alam nyo, ibang klase, ibang level to. No? Katulad ng sinabi ko, ang tunay na kayamanan sa pagkakataon na ito ay ang karunungan. Ha? Dahil yung mga bagay na yan, magpapahamak yan sa kanila, sabi ko sa inyo. Pero kung kusang loob na lagpas pa doon, okay lang, Lidimin. Yes, pero isulat pa rin doon, no? I-post pa rin doon sa FB. What I mean is sa GC, no? Ilagay doon. No, ilagay doon para at least transparent yung gagawin natin. Okay lang, Madam Lidim. Alam ko willing ang La Union group po ni Sir Elmer Fernandez. Yes. Ito ha. Meron akong mahal na PBBM. Huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Maganda pag mag-usap kami ni General Torre. Total, taga Sultan Kudarat naman yan, o taga Marbil yan dito, di ba? Si General Torre. Malapit lang ako sa kanya. Dito lang ako sa Baganga Apupong, Barangay Apupong. Para mas mapabilis po ang yung ano natin. Para yung pag-turnover sa'yo, yung sinasabing pag-turnover, actually partnership po yan ng World Bank at yung iba pang mga bagay-bagay. Pagtulungan na lang natin yan para sa kapakanan nating lahat. No? Yan po ang totoo niyan. Dahil kahit nga ho, presidente kayo, whoever you are, the strong leader in the strong one nations, as long as you do not know the password, you cannot touch and you cannot remove. And that password, may kinalaman po yan sa portal.
Paano po ipadala ang abuloy? Ha? Ano to? Wala. Ano ba to ang sinabi ng kapatid? Wala naman po ako group chat, ma'am. O doon, i-add ko kayo doon sa group chat. No, mag-PM ka sa akin para i-add kita doon sa isang group chat. No? Uulitin ko ha. Yung tungkol sa sinasabi, whoever you are, the strong leader in the strong one nation, as long as you do not know the password, you cannot touch, you cannot remove. Kaya marami ang nagsuka ng mga kagintuan, ng mga gold bars, ay kayo, US ba? Walang nai-release. G. Sara, ni Sara. Nakausap ko si Mr. One of the original programmer of ni Sara, G. Sara. Hindi niyo masabi sa akin na gawa-gawa ko yan dahil meron akong mga ebidensya. Siya mismo nagsabi niyan na ganito, ganyan, ganyan. Anong pag-waiting ng green signal? Walang magiging green signal because green signal is not the final signal. Pag-sure kayo dyan. Pag-sure kayo dyan. Yan sinasabi ko yan para sa atin at hindi lang para sa ating buong planeta. Kaya ikaw, Elon Musk, tigilan mo sa pakikialam na may planeta. Isa ka pa. Gusto mo naman yata mabugbog na naman ikaw na wala sa oras. Gusto mo ba bugbugin ka na naman wala sa oras? 4 na limito ng daigdig, ang limito ng apoy, tubig, hangin at ng lupa. Ang banal espiritu ng kataas-taasan ang siyang kikilos para sa ating lahat. Para kay Ama, what I mean is, para sa ating mahal na manong President PBBM,